Anyway, good afternoon everyone. Pastor Jeff Bod, mga nasa online natin. Thank you for joining us this afternoon at dito sa libu-libong nasa on-site. Alright? Ay, nandito pala diyan mo. Wala kang phobia? Sana all. Okay, so, hindi ko naniniwala noong unang biyanan mo to Arjan kasi kala ko ate lang ni Joy. Ang bata ni Tita, no? Tita, anong sabon nyo? Oh, Tide. Kaya pala ba talagang kuripot to? Tide ng sabon. But anyway, we're so excited this afternoon. And sino dito binagyo ka? Antindi, no? May binahaba sa inyo? Sino yung mga taga-Kainta? Yung mga kababayan ko sa Kainta, Antipolo, Antindi, yan. Yung mga taga-Kainta, alam nila yan. Paano kayo, naglangoy kayo ba kayo? Paano kayo nakarating dito? Okay, so, sa mga taga-Kainta kasi, bahain sa amin, di ba? Kulimlim pa lang, advance mag-isip, baha na, di ba? So, kaya, because of that, okay, ay, ito pala, meron pa pala ako dito, announcement. Ang ganda kasi nung nangyari. Ang galing ng timing natin, ha? August 1 tayo, di ba? The following week, bumabagyo, di ba? Kaya ang galing lang din ni Lord, ano? Kasi last week, we talk about the power of community last week. That God did not save us merely to believe individually. I believe that God saved us, sabi dito, to belong intentionally. So last week, we talk about the Christian life was never designed to be lived out alone. Naniniwala ako na pagka nagsasama-sama tayo rito, whether online or on-site, there's just this energy, there's just this spirit of unity. Kaya nakakatuwa na nandito ngayon yung kasama nyo ngayon dito. Di ba? May mga na-invite kasi may first-timer tayo, may mga Catholics tayong friend dito, may mga in-invite, pinilit ng mga misis, nandito ngayon, yung kumpare ko. So, hindi ko alam bakit ka nandito ngayon, pero naniniwala ako, mas masaya pag nandito. Tama? Di ba? Are you blessed na nandito ko ngayon, imbis na nasa sabungan ka o somewhere, okay? So, mas okay dito, okay? And nakaka-bless po when you're with the family of believers. And yung online natin, it's continually growing. This is our Friday night parang worship sa mga taga-online all over the world po yan. And the youth also, they have their own gathering. Kung kayo po may anak na 16 years old above, ang ating leader na si Ryland and the rest of his team is leading this youth. Ang dami yan. May mga taga-UK. So every Wednesday, 8 p.m. yan, yung anak nyong 16 years old above, walang age limit, wala naman, basta single ka, okay? May sumong-join sa kanila, 65 years old. So, minumute na lang nila. Okay, so, tapos, ito, masaya yung grupo nila. So, nakakatuwa lang yung group nila. They're growing by the numbers every week. Dumadami sila. But, again, more than the numbers, it's the lives of these young individuals nagkakaroon ng sense of purpose. So, kung may anak kayong binata, dalaga, 16 above, yung mga taga-Ateneo dito, okay, Doc, walang ginagawa pag Wednesday, ito, 8 p.m. yan. 1 hour lang yan, okay? So, and then may breakout room, mga babae sa lalaki, nag-breakout room to discuss kung ano tinuro ng bawat isa. Anyway, it says here, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Amen? Pag nag-iisa, mabilis. Pag marami, malayo nararating. Tignan mo yung katabi mo. Tanongin mo, may narating ka na ba? Hindi, joke lang. Spiritually. Tignan mo, 30 taon na to. JIL pa to nung araw hanggang ngayon. Parang challenge pa rin yung pagbabasa ng Bible. Have we gone, lumalayo ba naman tayo spiritually? Hindi pa atras, ha? Kasi may makilala ko, 30 years ng born again, parang born again ka ba talaga? Parang born against, okay? Burn again. So, kung ano-ano yung mga pinangalan na. But again, we want to go far in our spiritual journey. Guys, intentional to. Ilalaban mo to. Alright? Free up your Friday evening, ilalaban mo to. Okay? So, how can you be part of this? Scan nyo lang yung QR code if you want to be part of marami tayong available. May Friday morning, may Friday evening if you want to join. We have seats dito sa harap. Dumadami tayo. Wow. Okay. Okay. Sa mga nasa online po, nasa 30 na kami. Okay. Kamag-anak ko rito, 20. Kumpare ko, 2. Okay. Dumadami mga natin dito. Dito po sa harap. Okay. Walang bayad dito. Okay. Si Mamu. Sa harap ka po. Okay. Ang tindi na matatanda. Asher, verba lang. Sa harap ka. Katakot dito sa angkor. Yung Asher hindi nagli-lead. Doon ka. Minuso ng taga-Bulacan eh. Ang tindi mag-Asher. Si Mamu, mga nanay mo, pakisaksa. Hindi nakainom ng gamot na naman eh, no? But again, may 4 pa dito, no? Boys, anyway. So, yun nga po, yun yung grupo natin. So, anyway, sa kanina sinabi ko yung baha, naapektuhan ba kayo ng typhoon, may entrata ko nung mga bagyo ngayon lately, ang weird ng mga pangalan. Pero ang weird lang ng mga Pinoy, tingnan nyo to ha, sino sa inyo rito, tulog na tulog ka? Ang sarap ng tulog mo, ang himbing. Biglang nag-alert to. Kala ko nagkakasunog nung una eh. 4 kami sa bahay, so sabay-sabay. Mga anak, yung titulo ng lupa. Yung aso. Tapos pagtingin
tingin mo ang araw, pira tong kung sino man tong RRRC na to. Ang hirap-hirap mong banggitin, di ba? Eh paano, dapat hindi uso sa atin yan dahil tayo mga Pinoy, bagyo ka lang, Pinoy kami, di ba? Doon sa amin, naglalangoy yung mga bata. Yung mga yung mga foreigner, oh my gosh, there's a typhoon. Nakita mga bata, lumalangoy sa dumi, oh. Ang tindi, di ba? Sino rito nag-inuman pa kayo nung baha? Wala yan, pre, bagyo ka lang, okay? Tomador kami, okay? Ang tindi. Anong baha-baha? Ito sa Paranaque. Lumangoy sa basura yung mga to. Di ba? I don't know, kausap ko kanina dalawang bossing natin ng mga banker. Sabi ko, pag bagyo ba bro? Nagsasara bangko? Hindi, pastor. Mamatay, mabuhay si Jesus, bukasyon. Okay, so hindi kami nagsasara. Okay, walang nagsasarang bangko dahil magbabayad daw sila sa BSP. Kaya sabi dito, ang mga empleyado ngayon, ulang ka lang, gipit kami. Okay, so sino rito gipit? Nag-overtime. Okay, tumawag ka sa boss. O, boss, nagkakainta ka. Hindi, boss, papasok ako. Tapos pinadala mo itong picture na to, boss. Nandiyan na. Okay. Again, we're trying to make this funny, pero sa totoo lang, tayong mga Pinoy, di ba parang, saan ka, EDSA, malapit na, di ba? Yung mga ganon, di ba? Pastor, minsan may mga kamit ako, 5 minutes away, C5 na. Si Grace, madalas ko sabihin yun. Pag nagtanong ate Grace, Han, saan ka na? C5 lang. Jeff, saan C5 yan? Okay. Parang 2 hours ago, C5 ka na. Sabi ko, di, may C1, C2, C3, and all. Pag brown out, hindi, magbabalik din yan. Kumbaga, tayo mga Pinoy, may built-in optimism tayo. Tama? Right? Meron, sino rito, di ba? Yung, kaya mo yan. Di ba? Yung, pugot na yung ulo, parang kaya mo yan. Tatahi lang natin yan. May tarak na sa likod ng, ng palakol. Parang okay lang yan, kaya mo yan. Parang blade lang yan. Parang, ang weird, di ba? May isang nanay, may isang misis. Sabi sa doktor sa probinsya, nakakita ng dentista, Doc, nagbubunot ba kayo? Hindi ho, kasi wala na kaming anesthesia. Hindi, kahit walang anesthesia, laban ako. O sige po, sigurado kayo wala. O sige po, higa na kayo. Hindi ako, yung mister ko. Honey, halika na. Okay. So sometimes, tayo mga Pinoy, kahit hindi okay, we feel okay lang yan. But listen up, sometimes, it's okay not to be okay. Taray. Alam so, hindi makarelate mga Koreano rito, okay? Mga Korea po yun, okay? Sometimes, pinipilit natin okay kahit hindi okay. Sometimes we wanna have this posture na, hindi, tatay ako, hindi, ako yung lalaki sa bahay, kailangan malakas. No, sometimes the problem is not just a bad day, sometimes it's a broken season. May mga gising sa umaga, kahit magdamag ka nagdasal, nandun pa rin yung sakit, isn't it? May mga medical report na hindi mababago overnight, correct? May stage 4 cancer tayo ito mamaya, makita natin, na hindi bumababa kahit anong dasal mo. In fact, tumaas pa nga yan. May mga bata ka, may anak ka na hindi pa rin umuwi ngayon, rebellious. May negosyo ka na hindi ka makabangon sa utang. May marriage na hindi nag-i-improve. May prayer na hindi nasasagot. And suddenly, you no longer ask the question na, Lord, aayusin mo pa ba ito? Ang question mo na, Lord, nandyan ka ba talaga? And maybe some of you, that's what you're facing, all right? Maybe some of you, ito yung tanong ko, how do you keep hoping when nothing around you seems hopeful? Ano ba? Magdadasal ba tayo? 4 na taon na natin pinagdadasal ito. Papa-worse nga eh. Hindi tayo makaahon-ahon. Hey, I don't know, maybe some of you, you've been praying nung una, mainit-init pa, praying fasting ka pa, start of the year, middle of the year, pero ngayon, pare, nag-omad ka na. Sino, nag-omad kasi ako, so yung, madami ka kumain. Ako yun eh. Alam niyo omad? For the sake ni Tita Julie, nakatingko girl, Tita Julie, ang omad po, 1 meal a day. Pero ako iba, madami ko kumain. Okay, so sa mga omad dyan, but here's my point. Sometimes, listen up, may mga bagay na gusto mo nang sukuan dahil every morning yun na nakikita mong problema. Every waking up in the morning, walang pagbabago. In fact, nagiging worst. And that's the story natin pag-uusapan ngayon. This is a series break. Next year, maglo-launch tayo ng bagong series. Sorry, next week, we're gonna have a new series. So, we're gonna look at Lamentation. Title pa lang ng book. Sabi nung iba, may Bible pa lang ganyan. Nasa Bible po yan. Lamentations. Title pa lang, di ba, ng book, talagang maiiyak ka na. The word lamentation, pag yung iyak, pag grieve, and all. And short lang po yung verses natin. Sabi dito sa verse 1, I am the man who has seen affliction. And it says here, by the rod of the Lord's wrath. Verse 19, sabi dito, I remember my affliction and my wandering. Yung bitterness, yung gall, naalala ko lahat yan. My soul is downcast within me. And yet, sabi niya, this I call to mind. Ganda na to, yung cambio na ng author. And therefore, I have hope.
because of the Lord's great love, madalas sa inyo, ito lang alam nyo, hindi nyo alam yung konteksto, because of the Lord's great love, we are not consumed by, for His compassion never fail, ito na yung kanta nyo, for they are new every morning, great is thy faithfulness. Madalas nating kantahin yan lang part na yan. Pero ito, konteksto niyan. Konting context lang, ba't sinulat yung Lamentation? Lamentation was written by one, hindi kilala yung nagsulat. Okay? Some assume it's Jeremiah, but again, since hindi nakasulat, wag tayong mag-assume. Pero ito po isa sa mga darkest moments. One of the darkest moments po ng mga Israelite. It was written in 586 BC. Sino buhay na nung mga panahon na yan? Si Mamu, dalagitan na nun. 586 BC. Alright? Yung Babylonian army under King Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem. Okay? So pag tinignan nyo, the city wall collapsed. Yung mga bahay sinunog. Families were torn apart. Kakapanood ko lang ng Odyssey. Siguro, George Sen, nakapanood na. Parang ganon. Sinunog yung buong Troy. Ganon yung itsura na to. The walls are broken. Homes were burned. Mga babae, talagang rape lahat. Pag tinignan mo, the most devastating of all, the temple was destroyed. Now, we can't relate kasi hindi naman tayo Hudyo. Pero if you're an Israelite, masunog na lahat, wag lang yung templo namin. Because that's part of their national identity. If you've been to Israel, ang natitira na lang sa temple, yung outer wall. Yung outer wall, wala nang temple. Natabunan na, nagtayo na ng mga Muslim ng mosque. Alright? So yung wall na natira, ito pinag-usapan natin, yung wall na natira, yun yung tinatawag nilang wailing wall. Doon nag-iipit. Pagka pupunta kayo, may papaipit ng dasal. Yun na lang yung pinaka-sacred ng mga Hudyo. The wall. Outer wall pa nga eh. Ito yon, sinunog. Alright, nung panahon ni Jesus, nabalik yon and all. Now, imagine losing your home, your church, your government, your livelihood, your beshi, wala na lahat. So, Mamo, tingnan mo, si Arlene, di mo na makakatabing ganyan. Kinuha na to ng mga Babylonian. Ito yung mga panahon nila Shadrach, Meshach, Abednego, nila Daniel. Now, can you picture this with me? Lahat ng mahalaga sa'yo nawala. Ang iniwan, yung mga peasant, yung mga magbubukid, yung mga mag-aalaga na lang ng bansang sinunog na itong mga Babylonian. They're so powerful empire. Well, because kasalanan din naman nila. Dahil sa kasamaan na itong mga Israelites, apostasy, repeated rebellion against God. So, yun po yung emotional atmosphere nung sinulat to. Listen up. This was not written na nasa air condition na palasyo yung author, they are new every morning. Na-imagine ko, parang siyang taong grasa na yung author. Walang hope, walang sign of hope. Sinunog yung buong bansa mo, lahat ng mga palayan wala. Because the goal, i-reduce ka to nothing. Para makita mo how powerful the Babylonians were during that time. So, again, Jewish tradition strongly associate this with Jeremiah, but we don't know. But whoever wrote this, hindi to sinulat sa mansion, he was writing from the rubble. Okay? And in the middle of this darkest moment, nagsulat to, well, recently lang naman nilagyan ng chapter ang Bible, pero right smack in the middle ng Lamentation, kasi five ano lang yan, chapters, sa chapter 3, sinulat to ng maganda, and yet, I remember, now merong hope. So, ngayon, makikita natin, nagkaroon ng hope yung writer. Not because the temple was already rebuilt. Hindi pa kasi. Not because wala nang kalaban, meron pa rin. Not because finally naunawaan na namin, Lord, kung ba't nangyari. No, wala sila naunawaan. And yet the author said, may pag-asa. And maybe some of you here today, yan ang problema mo. Our problem is that we often define hope as things are going the way I want. Pag umaayos ang sitwasyon, nagkakaroon ka ng pag-asa. Buti na lang may nagbayad na ng utang. Magtutuloy-tuloy na to. Alright? Buti na lang, bumalik na yung mister ko, magtutuloy-tuloy na to. Sometimes yung hope, nagkakaroon lang tayo ng flicker of hope pag may magandang nangyari. Tama ba? Nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag, buti naman nag-improve, hindi na tayo magkikimo tapos na cycle. And sometimes we feel, right, na yung pag-asa, pag meron tayong gumanda circumstances, sabi dito, our hope rises and falls kasama ng ating circumstances. Pag magandang circumstances, nagkakaroon tayo ng hope. Pag pangit ang circumstances, nawawalan tayo ng hope. But biblical hope is different. Biblical hope does not require, right, na dapat umayos, dapat maging maayos, dapat wala nang gusot para mabuhayan tayo ng pag-asa. Actually, madalas may mga suffering tayo pinagdadaanan. Sino rito, dumaan ka sa matinding suffering? Yung isa, hindi nagtaas ng kami, tinuro yung katabi. Eto, binigyan ako niya ng wedding ring, engagement ring, ngayon suffering binigay, okay?
Ang bihirang patis yan, no? Madalas yung mga suffering natin, whether kagagawa natin or kagagawa ng iba, it just exposes kung saan naka-angkla yung ating pag-asa. Listen up. Sometimes we anchor our hope in our wealth. Sino rito mayaman? For the sake lang po ng mga nasa online viewers, puro PG po yun nandito, okay? Yung feeling mo, dahil mali-maleta yung pera mo, okay, wala na akong magiging problema. But we all know it's not true, right? Kinakasuhan ngayon, kinukulong, iba nakakalabas, pero ikukulong ulit. So, sometimes we anchor ourselves to money, sometimes we anchor ourselves to relationship. May connection ako sa Malacanang, okay na ako. Paano after 6 years, wala na yung Malacanang mo? Ikukulong ka naman, tama? Which is happening ngayon. Sometimes, nakaangkla yung relationship mo o yung hope mo sa mga anak mo. Anybody here, yung anak mo, ginagawa mong retirement plan? Anak, pinagtapos ka na namin. Panganay ka. Ikaw na bala sa mga kapatid mo. Tay, 18 kami magkakapatid. Kailan pa makapag-asawa? Diba? Meron mga magulang, iniasa sa anak yung retirement. Di ba yung, ikaw na bahala, anak. Hindi pwedeng ganon. Hindi retirement plan, mga anak. Sabi sa Bible, a righteous man leaves an inheritance to his children's children. Ako, hanggang apo ko, wala pa namang akong apo, covered na namin. Sa prayer. Panalo sila. Okay, dami kong dasal sa mga future ko. Kaya Janine, isa, kapit lang. Marami kong papamanang prayer dyan sa mga apo na yan. Nagsusulat na ako ng libro ngayon. Yun, puro dasal yon. Anything, look up here, other than God, is too fragile to carry the full weight of our hope. Pag hindi si Lord, bibigay ang inaatangan mo ng pag-asa. Umasa ka sa career, umasa ka sa pera, umasa ka sa negosyo, umasa ka sa tao, umasa ka sa aso, umasa ka sa kanino ka ba umaasa? Pag hindi yan si Lord, bibigayan. Basta makapag-asawa lang ako, sasaya ko. Dami ng ganyan, sa una lang masaya yan. Kaya kaibigan ko si Lito C, oh. Binata. Okay. Hindi tao ang solusyon sa pag-asa mo. Pag tao ang pag-asa mo, kawawa ka. I have 2 daughters, alam nyo naman, ano? And kami ni Grace, we're trying to do our best para sa kabubuti nila. But just is dawn on me, hindi naman ako superman, marami kong limitasyon. One time, I was working sa Victory, nandun ako sa Taguig, and my youngest daughter, nag-aaral sa pinakamagandang school sa Pilipinas, sa UST. So, na-stranded siya. Ang UST kasi, pag makulimlim, bahala no? Pag umulan, lagpas talaga, jet ski na yung sinasakyan nila. So, na-trap si Isa sa UST. Pagsakay niya na tricycle papunta LRT, sira yung LRT, tinamaan ang kidlat. Now ako, trap din ako sa Taguig, wala akong magawa. As in, text na, anak, mag-grab ka. Dad, walang grab. Anak, magganto. Wala, Dad. Ang way lang, maglakad pa uwi. Layo, Antipolo to UST. Kahit na sobrang dami kong pera, dahil sobrang dami kong pera nung pang-grab, okay, yung grab ko, 10,000 ang laman, walang kwenta. Walang kwenta yung pagiging pastor ko, walang kwenta. Kahit sino connection mo, trap din. Tinawagan ko lahat, trap din. Because it's a weird, nung gabi na yun, sobrang dami na standard. So sometimes, we try to put our hope on people, hindi mag-workout yan. Anything other than God, bibigay yan kung diyan mo iniatang ang pag-asa mo. Sabi mo sa katabi mo, kay Lord ka lang umasa. Yung iba talaga hindi convinced, ano? Oh no. Kay Lord daw. Pabor to sa mga mister. Oh, sabi ko sa'yo, kay Lord ka umasa eh. Huwag sa akin eh. Well, 3 things. 3 movements of biblical hope. Number 1, remember. Everybody say remember. Remember what is true, not only what hurts. Ito kasi problema. Madalas, nare-remember natin yung pain, yung sakit. Sabi dito, I remember my affliction. Okay yan. I remember my wandering. Wala silang mapuntahan. I remember the bitterness and the gall. I remember them. Sabi dito, well remember them in fact. Sabi dito, and my soul is downcast within me. The Hebrew imagery here is powerful. Yung bitterness, isa siyang halaman, yung wormwood, it refers to extremely bitter plant. Kung baka sinasabi nito, ang pait ng buhay ko. Nakainom ka naman ng mapait, yung ampalaya flavor na kape. Ewan ko, ba't gumagawa sila noon? Ano, pang biyanan yun? Bigay sa biyanan ko, hindi rin ininom eh. Hindi siya nag-pretend na, praise God, everything is amazing. Sinasabi ng author, ang sakit. Ang hirap. You see, faith does not require dishonesty. You can trust God and still cry before God. Pwede kang umiyak sa Diyos, right? Pwede kang mag-grieve and still worship. You can believe God and still have question. Minsan kasi, Lord,
Saka na ako mag-worship sa'yo pagka maayos na lahat. Lord, saka na ako mag-worship sa'yo pagka gumaling na yung cancer ng asawa ko. Sabi nung author, I well remember them. My soul is downcast within me. He's saying, alam ko yung nangyari, Lord. Alright? Pero alam niyo problema? Madalas nagdudwell tayo sa problema. Madalas, laman ng utak natin yung problema. Madalas, pag tumingin ka sa salamin, nakikita mo ang problema. Dahil your face is the problem, okay? Sino rito, tingnan niyo kung kayo to. Nire-replay mo yung conversation. Naku, may mga unforgiveness dito. Naku, naalala ko, sinabi niya sa akin, lumayas ka sa bahay na to, di ba? You replay the betrayal. Alala ko yung mga anak, yung tatay niyo, ganito. You replay the diagnosis. Naku, sinabi ng doktor, Stage 4, ang hirap. You replay the mistake, you replay what somebody said, you replay what you should have said. Kaya alas 2 na madaling araw, hindi ka pa rin makatulog. You keep on replaying those negative things na nangyari sa inyo. Listen up. Remember the past, but don't live there. Kasi po, kung magdudwell ka sa past, hindi mo makikita yung inaharap. Anybody here, you're driving, nakatingin ka the whole time sa side mirror. Ang weird nun. Hindi ka makakarating. Mapapagka ka. Unless naka-Tesla ka, na naka-self-drive, wala pa naman self-drive dito sa atin. Pero kung nag-drive ka, you don't look at the side mirror the whole time kasi babangga ka. Saan ka tumitingin? Pastor, naka-NWAW ako eh. So, naka-e-trike ako eh. Nakatingin ka sa harap. Ano tawag doon? Sa windshield. Tumitingin ka sa side mirror. Kung gusto mo lang balikan, dali, may nadaanan ako kanina ron, kakaliwa ako. Pero nobody drives na nakatingin sa side mirror kasi babangga ka. And sometimes, we drive our lives as if nakatingin tayo lagi sa side mirror. Alam mo, yung nakaraan, ganito. Oh, dati, nung araw, dati, employee of the month ako, 1942 pa yun. Diyos ko, paano mahoma yun, ano, kung sino man yun. Now, listen up. Sabi dito, yet this I call to mind. Ang galing. Pagkatapos niyang isa-isahin, mahaba po yan, verses 1 to 19, puro yung paghihirap nila. I don't have that time na isa-isahin sa inyo kasi may assignment kayo, basahin niyo to pag-uwi niyo ng bahay, yung Lamentations chapter 3. Ang haba ng problema niya, isang katutak yung sinabi niya, and yet, sabi niya, yet this I call to mind, and therefore, I have hope. Notice what happened? Hindi na bago yung circumstances niya. Ang nabago, yung focus niya. Ang dami kong problema, and yet, mas malaki yung Diyos ko. May problema ako sa marriage, and yet, sabi ng Diyos ko, what God has joined, let not man separate. Pagka ang focus natin sa problema, doon din tayo mapupunta. Alam niyo po yung Hebrew word na sinabing call to mind? It means bringing something back into the heart. Hindi lang siya naisip ko, no? Sinasa puso ko. Kasi po, sa Hebrew, yung puso, hindi lang siya place of emotion. The heart actually involves thought, intention, and will. He deliberately brought back truth. Alam mo, buhay ang Diyos ko. Hindi ito aksidente. Alam mo, naisip ko. Iniisip niya intentionally, malaki yung Diyos ko. Right? Yet, this I call to mind. Nakita niyo to? Yung therefore, nandun siya because of the previous truth. I call this to mind. Therefore, meron akong pag-asa. Right? Alam niyo yung algorithm sa Facebook? Sino rito yung may tiningnan ka lang, kunyari, Vespa. May Vespa dumaan. Ang Facebook, pag bumabad ka ng 1 second, tatambakan ka na ng algorithm. Tama? Hindi mo kailangan ng 10 seconds. Kasi siya, scroll. Sino ito yung nagdo-doom scrolling? Yung wala na, yung naubos yung buong buhay mo, ganun lang. Tapos hihinto ka sa Chinese telenovela. Ito, maganda to. Tapos, alam na, puro Chinese telenovela na tatambak sa'yo. Tama? Alam ko yan, ate. Right? Pagka nag-stop ka sa isang particular na object, whatever pinapanood mo, tatambakan ka ni Facebook. If you keep watching motorcycle videos, isang katutak na motorcycle videos. Pag cooking, isang katutak na cooking ang itatambak sa'yo. Pag Korean novela, isang katutak na Korean novela. Ako kasi after ng Chloe, hindi na ako nanood ulit. Wala na tatalo sa Chloe, okay? So, crash landing lang po tayo. So, pag tinignan mo, look up on the screen. Where you focus, it will grow. Tingnan nyo to ha. Focus sa offense, mag-grow yung bitterness. Tinimitaw ang katabi mo. Mukha bang bitter yan? Offended yan. Mag-focus ka sa superiority. Galing ko talaga. Tingnan mo nga yung mga hampas lupang mga kaopisina ko. Magkakaroon ka ng pride. Tingnan mo yung katabi mo kumayabang. Hindi halata kasi wala siya sa opisina. Pag nasa office yan, ang yabang niyan. Ang yabang, ba't di nyo binuksan yung pinto? Dadaan ako ha. Ay, sir, exit po ito. Ha, okay, sir. Mag-focus ka sa pain. Tingnan nyo, anong mag-grow pagka nakafocus ka sa pain?
unforgiveness. Grabe yung ginawa nila sa amin. Nung mahirap kami. Hindi kami pinahiram nung pandemic. Yari kayo sa amin. Di ba yung tinan nyo, yung may mga unforgiveness. Punong-puno ng galit yan, punong-puno ng pain. Mag-focus ka sa kakulangan mo. Alam mo, mag-vibrate pag lagi ka nakafocus sa wala ka, envy. Bakit wala pa rin ako iPhone 13? Man sila naka-18 na. Di ba? Sino sa inyo, lagi mong tinitingnan yung wala ka. Na-miss out mo yung meron ka. Ay, 99-inch na sila. Pero naka 75-inch TV ka. Grabe, no? Again, wala rito yon. Sa ibang church yon, okay? Mag-focus ka sa failures. Sino rito? Yung, parang, yung buhay mo, gusto mo nire-recall yung failure mo. Alam mo, fail ako sa husband eh. Failure ako sa anak. Ito ang mangyayari sa'yo. Shame and guilt. Lagi kang may shame, lagi kang may guilt. You focus on overthinking. Sino rito ang lamok lang? Kinagat na lamok yung anak mo. Ako, dengue to. Pag na-dengue to, wala tayong gamot, wala na tayong makitang tawa-tawa, mamamatay to. Kinagat lang ng lamok. Walang dengue outbreak sa inyo. Sino rito yung may anak na yung helicopter mom yung nanay niyo? Alam niyo yung helicopter mom? Yung lahat, yung... Oh, si Junjun, bigyan niyo ng ano, sa likod, ng bimpo. Wala na, hindi pinagpapawisan yung anak. Pagka overthinking ka, eto, fear. Tita baby, tinan mo yung katabi mo. Sino rito, punong-puno ka ng takot. Paano na kaya, mom? May climate change na. Climate change? Wala na climate change sa kainta. Again, our mind works similarly. Whatever you constantly rehearse will dominate your life. Kaya yung mga delikado yan, ha? Kaya ano sabi sa Philippians? Okay, what I am repeatedly calling to mind. Ano ba yung lagi mong iniisip? Eto pare, tandaan mo to, saksak mo sa baga mo to. Holland, sack this to your bag sa English. Okay, saksak mo sa baga mo to. Philippians 4:8, whatever, finally brothers and sisters, whatever is true. Whatever is noble. Sabay-sabay na lang tayo para sa puso natin. 1, 2, 3. Finally, and sisters, whatever is true, whatever is right, is pure, is lovely, is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ito ang isaksak mo sa utak mo. Namumblema ka sa pera, ano ba yung totoo? My God will never leave me nor forsake me. Natetempt ka na mambabae, ano masabi? Lord, honor the marriage bed. Yung pagiging pure, what is lovely and be admirable, be excellent in what we do. Yung kasi problema natin, right? Ang dami nating iniisip except yung mga bagay na to. Tignan mo ito, think about such things. Hindi to automatic kaya inuutos sa ating gawin. By default, iniisip natin lagi yung negative. Malas. Ay, naku, ganito. No. Kaya nga po, itong series natin sa online, we have a new series sa online sa Friday 8 p.m. natin. We want people to be rooted. Kung wala kang ginagawa ng Friday 8 p.m. at 8 a.m., meron po tayo para sa buong mundo to. Nasa via Zoom lang po ito. Ito yung topic natin doon. And again, if you want to join, you can scan the QR code and be part of what God is doing sa Anchor Church online natin. So, eto maganda to. A thought may visit without permission. May sumagi sa isip mo. May napanood ka sa TikTok, maiksi yung shorts. May naisip ka, okay? Now, but it cannot take residence without your participation. Kaya thought lang yan, dumaan yan. Nobody can prevent you from birds flying over your head, tama? Kasi ano magagawa mo, may ibon dumadaan. Pero pag nangitlog yan, pare problema mo na yon. So kung may dumaan sa utak mo, parang natatakot ako dito sa away ng Iraq at Iran o US at Iran, tataas na naman. Okay lang yon. Pero wag mong patirahin yung takot. Tama ba? Yung iba sa inyo, hindi lang nag-residence yung takot. Nag-squatter na. Nagdala pa ng mga tropa. Yung pride, yung envy, pare, masaya dito, lahat ina-absorb niya. Huwag mong hayaan yung mga negative sa buhay mo na mag-dwell. Because ang mangyayari, what I feel is different from what I know. Kaya nga po tayo dito, ang strategy natin, ito yung tatlong T's natin on how to create community. We want people to share tables with us. Ibig sabihin, let's have fellowship. Let's talk about yung pinagdaanan mo. I'm not here to judge you. Alright? So meron kang challenge ngayon sa insecurity mo, may challenge ka sa depression. Pero at the end of the day, I'm gonna tell the truth. Here's what the Word of God says. I will not tolerate your sin, but I will not condemn you as well.
Madami that condone you. Here's what the Word of God says. Okay, struggle mo ngayon yan, bro, no? Alam mo naman, tayong mga lalaki, mga struggle tayo, at sabi mo, nafo-fall ka sa opisina mo. Bro, ito sinabi ng Diyos. Honor the marriage bed. So, hindi pa pwedeng, normal na sa lalaki yan, bro. Sige na, minsan lang naman yan. Okay na yan, go mo, G. Hindi ganon. Sabihin mo, yung totoo. Alam mo problema, emosyon lagi nangingibabaw. I have 2 tables here. Marami akong tables ito. What I feel and what I know. Tingnan niyo to ha. What I feel, si Lord kinalimutan na ako. Sino sa inyo nakaramdam na niya minsan? Parang, hindi lang boyfriend ko malimot sa akin. Pati si God. Hindi, ito totoo. He will never leave you nor forsake you. What I feel, sisirain ako na to. Wala na akong future. But you know what the Bible says? God will be with me, even in the midst of these circumstances. What I feel, I have no more future. But what I know, my life is still in the hands of God. I may feel that my children are doomed, but what I know, they are inheritance from the Lord. So be careful pag nag-dominate yung what I feel over what the truth is. Don't let pain write the whole story. Bring your mind back into God's glory. Huwag yung hayaan yung pain mangibabaw sa plano ng Diyos sa inyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may plano sa iyo ang Diyos. May plano si Lord sa iyo. Sige. Nasa point number 1 pa lang tayo. 10 minutes na lang ako. Pabihira. Pag marami makasalanan, ginagalaan ako mag-preach. Sa online po, sa online. Dito sa on-site, perfect kasi lahat dito. No? Question. Anong painful memory or trauma or fear paulit-ulit mong nire-replay sa isip mo? Ang problema, na unti-unti na naapektuhan kung paano mo nakikita ang Diyos. Mahirap lang kami. Kaya ako ito, hirap na rin ako. 2 lang kotse ko, coding yung isa, wala na ako magamit. Ano ba yung mga feeling mo? Right? Ano yung mga painful memories mo na feeling mo si Lord na apektuhan na rin? Pangalawa, what truth about God do I need to intentionally call to mind every day this week? Ang problema, pag wala tayong bagbabasa ng salita ng Diyos, ano marirecall mo? Guys, garbage in, garbage out. Correct? So kung puro in mo, mga TikTok lang na pam-pam-pam, ano ba uso ngayon sa TikTok? Ang tagal, itong babae na to, puro TikTok din to, no? Kung puro TikTok ka lang, pag namублema ka, ano ang guti mo? Yung TikTok, sasayawan mo yung problema. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Para pag may problema, meron ka salita ng Diyos. Hindi yung puro TikTok ka. Pag namублema, hindi pwede pambayad sa Meralco yung TikTok. Anong truth? Remember what is true. Not only what hurts. Yung mga hurts, huwag mong patambayin. It may be a lesson from the hurt, but don't ever think that that's your destiny. Hurt people, hurt people. God wants you restored. He redeemed you from sin and death. He wants to use you. Number 2, rest. Ayan. Pastor Ray, gumanda na. Gusto ko yan. Rest in God's mercy, not your circumstances. Let's make this quick. Because of the Lord's great love, we're not consumed. Why? For His compassion never fails. Wow, I love this verse. Right? Hindi raw tayo na-consume, hindi tayo naubos, kasi yung awa niya hindi nagmamaliw. Wow. This is astonishing. Remember where this man is standing. Habang sinusulat niya to, sa gitna siya ng, may usok pa doon sa isang bahay, yung templo nila, durug-durog, sunog lahat. Walang makain. He's not standing beside a swimming pool. He's standing beside a devastated nation. At tumitingin siya sa rubble at sinasabi niya, God is still faithful. In fact, ito dineclare niya, they are new every morning. Great is thy faithfulness. You know the word love dito? Yung sinabi ritong love, because of the Lord's great love, bigyan ko kayo na idea what this love is. Alright? Oy, si ate, dito ka pala, okay? Ito si ate kasi. Mamaya, kukwento natin to si ate Clarissa, okay? Okay? Nasama rin picture mo ito. Kasi ang ganda ng kwento mo. Pagte-testimony kita minsan dito, pero ngayon baka mabigla ka eh. Kagabi, dito sa ano namin, okay? Sa Harbor Group meeting namin kagabi. So maraming mga, Zoom lang to, all over the world. So sa Lupalop mo makikita yung mga yan. So may mga breakout rooms lang, dinadalo ko lang sila. So around 50 to 60 people came. And then may isa, si ate. Meron dito isa si ate. Tayo ka nga ate Clarissa, tama? Tayo nga ate Clarissa, tayo ka lang. Ayan. Si ate Clarissa, out of the blue, nag-share. She's a Catholic. Napanood niya lang sa Ted Filon, yung isa sa mga preaching ko siguro. And then, sinare niya, stage 4B, tama ma?
stage 4 colon cancer si ate ngayon and she's undergoing chemotherapy, tama? Pang ilang cycle mo na? Pero itong si ate Clarissa, tama? Ito si ate Clarissa, nung nagsishare kagabi, sobrang full of joy siya. So kami, hindi namin alam paano magre-react. Kasi naawa kami sa kanya, pero tuwang-tuwa siya, yung sobrang siyang puno ng joy. Grabe, Pastor, hindi ko alam. So, uno, akala ko ba, sapak sa ulo to, okay na, nakalusot dito sa Zoom, ha? Pero nung may sense yun, grabe to. So lahat kami nawiwirtuhan na, ang problema ko, tagyawat lang. Para magugunaw ang mundo ko. Si Ate Clarissa is fighting stage 4 cancer and she's looking for the next provision. Yung husband niya is so supportive. Sabi niya, Pastor, hindi ko nga alam, parang blessing pa itong nangyari sa akin. Sabi ko, hindi lahat kami nagseryoso na. Hindi namin alam talaga paano mag-react kasi she's full of joy nung sinishare niya kagabi. Lahat kami, tapos, in-encourage niya kami lahat. So, dapat pag-pray namin siya, ikaw kaya mag-pray sa amin. So, Ate Clarissa, we just want to honor you, Ate Clarissa. Ate Clarissa, kahit umakit dito, halika. Bigyan mo ng mic to. Ate Clarissa, ano lang, short lang. Kasi, tingnan natin, Ate Clarissa, akit nga rito. Grabe. Ate Clarissa, yan, kinakabahan si Ate Clarissa. Ano pangalan ng husband mo? Si Rico. Love, ang gwapo ni Pastor. Alam na nila lahat yun. Kahapon po, tawang tao dito kay Pastor, kasi napapanood lang kita, ang gwapo mo sa TV. Sabi ko, iba ako sa personal. Okay. Anyway, Ate Clarissa, ikwento mo nga, ano yung challenge na kinakaharap mo ngayon? Kailan ka na-diagnose? Sige po, isa-summarize ko po ito. Hindi, habaan mo. Actually po, Pastor, December 2024 po ako na-diagnose. Magpapacheck up lang po talaga ako. Okay. Yun lang po ang gagawin ko. Sa OB, parang, kasi wala po kaming anak ng asawa ko. Gusto ko lang malaman kung kahit wala kaming anak, okay naman po ako. And then, dun sa check-up, naging diagnose agad ay pelvic tuberculosis. Tapos pinag-TB meds ako. Tapos sumunod naman gastro-TB. Yung sumunod na, naging cancer na po siya. Wow. Opo, wala po akong symptoms, wala po akong nararamdaman. Na-surgery po ako, nakuha na po ako ng 1.5 liters na fluid sa tiyan. Tapos po, binayopsy po yun. December 7, 2024 na sinabi na may cancer. Pero hindi pa po namin alam kung anong klaseng cancer. Yeah. Pero stage 4 na po. Bago pa pala sabihin na 3 months na lang ako, ang sabi muna ay, hindi mo na makikita ang 2026. Wow. Yun muna po. Tapos biglang nung lumabas na po yung... Buhay pa yung doktor na yon? Opo. Akala ko nauna siya sa'yo. Bali po, nung sinabi na hindi ko na makita yung 2026, biglang nung lumabas na yung diagnosis na colon cancer na nga, hanggang 3 months ka na lang. 2024 yan? Opo. 3 months ka na lang daw. Opo. So, ayoko umiyak pa. Tumawa ka lang. Hindi, nandito kami eh. Hindi. Bakit Kasi ka, po- bakit ka tumagal ng more than 3 months? Kasi po sabi ni Lord, Clarissa, hindi ka pa, huwag ka maniwala doon. Praise God. So, ano lang naman yun eh. Diagnosis. Opo, dahil science po yan, facts po yun. Pero si Lord yung may control eh. Alam niya eh. Alam niya yung body parts ko, alam niya yung cells ko. So, nung sinabi po na may cancer ako, stage 4, 1 linggo po ako, wala na bang siguro matutuwa na. Siyempre, maiiyak ka. Correct. And then, sabi ko kay Lord, Lord, hindi ko to kaya eh. Kasi unang-una, wala kaming pera na, wala kaming, actually, bago pala kami mapunta dito, ikukwento ko lang, Pastor kasi wala ho kaming pamasahe talaga papunta dito. Pero kagabi, may kaibigan po akong may colon cancer din, stage 4, si Sir Rino Velasco. Para ko na rin po siyang dati. Sinendan niya po kaming pera, 500 pesos, pangkain po namin yun. Tapos sabi ko kagabi kay Lord, di ba nag-join po ako sa Zoom, sabi ko, paano ba to 500? Sabi ng asawa ko, love, pupunta ba tayo malayo? Tsaka wala tayong pera. Sabi ko, pupunta tayo. Gagamitin natin yung 500 na pangkain natin. Kasi kailangan kong i-testify to, ikwento. Kasi si God to eh. Kung hindi ako to eh, supporting role lang ako. Pero si God talaga yung bida sa Amen. kwento ko. So sabi ko, tsaka wag tayo mag-alala kasi kaya tayo pupunta dito dahil may gagawin si Lord dahil yung 500 papunta dito, sagot natin yung pauwi si Pastor Jeff. Diba po? Ganun Walang problema. Opo. So sabi ko naman, Ngayon pa lang, simula mo na maglakad, te. kaya po, Bitbit eh. opo, kaya sabi ko, Sagot ka, Lilito, si, wag kang mag-alala. opo, kaya ako naman confident ako na makauwi kami ng asawa ko na kulang.
alam ko God will provide. Kasi po, nung naggagamutan na po kami, wala kaming kapera-pera talaga, hindi na, Nag-chemo ka agad or operation? ano muna po, so surgery, tapos after nun chemo na. Ang first 3 cycle po ay, alam niyo po, payat po talaga ako, pumayat lang po ako sa gamutan, Pastor. And then, actually, hindi na po kailangan hintayin yung no evidence of disease, sabihin na cancer-free. Actually, survive, lahat ng cancer na lumalaban po, na nakatawid, nalampasan mo yung chemo, is a survivor po. Hindi na po natin kailangan hintayin na, kailangan masabi lang na, ako po, hindi man po ako ma-cancer-free, Pastor. Ito kasing katawan ko, oo, aminado naman po ako may cancer, pero yung spirit ko. Saan mo nakita si God dito sa journey mo? Paano mong nakita? Kagabi sinashare mo eh. Maganda yun. Kasi tayo, nung nalaman ko may cancer ako, wala, sinuko ko na po sa kanya, lahat. Wala, yung prior kasi na, bago pa kasi pastor na magka-cancer ako, inuna ko po yung trabaho ko, focus. May pera po kasi kami, nakapagpundar kami. Lahat po ng napundar po namin ay binawi ni Lord. Kasi po nakasandal kami mag-asawa sa pera. Ayun. Ngayon po, ang lakas po ng pagkatapik niya sa akin, so binigyan niya ako ng ganitong sakit. Hindi po ako nagsabi sa kanya, bakit mo ako binigyan? Ang sabi ko lang kay Lord, Lord, tulungan mo ako. Ganun So ako. ngayon, ano na yung stage mo ngayon? Stage 4 pa rin. At saka aware naman po ako na hindi na po siya, ang lagi ko sinasabi hindi na siya curable, pero treatable. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi yung sinabing 3 months na lang ako, Ba't ka tumagal? tumagal. Tinatanong ko lang, ba't ka tumagal ng, ano tingin mo? Ano? Dahil po, naniwala ako kay Lord. Yun. Naniwala ako sa Kanya. 2 years na, tama? Opo, magto 2 years na po. Naniwala po ako sa Kanya sa naging usapan namin na, Lord, ilaban mo ako. Ikaw mag-provide kasi hindi ko alam Hindi ko alam saan ako magpapagamot sa... Lahat po gumamit na po siya. Yung surgeon ko po na nagsabi na may cancer ako, imagine niyo po private na hospital po yun. 1 year and 8 months po ako libreng consultation sa kanya. Never po niya ako siningil. Kaya kapag namomroblema po kami mag-asawa, limbawa may karamdam, punta lang po ako sa surgeon ko, bibigyan niya po, libre po, wala po akong... Nice. Opo. So anong pagdarasal namin sa'yo ngayon? bukod sa malapit na po yung birthday ko, dali extend na naman tayo ng Panginoon. Praise God, Ellen. Opo. Extend ka na naman. Kaya thank you po, Lord. Siguro ang ipagdasal po natin ay yung isustain lang po kami ng Panginoon sa araw. Actually, marami kaming problema mag-asawa, pero sabi ko, lagi naman nandiyan ng Panginoon. Lagi naman siya Hindi nakasupport. tayo pinababayaan. Opo. Kahit may Ano yung daily routine mo sa Word of God before we end? ang daily routine ko bago po matulog, magpasalamat. Tapos pagising, magpasalamat pala, mag-take tayo ng moment. Lagi natin, yung magising ka lang, nakakakain. Kasi Amen. sa mga cancer patients, mahirap po talagang makabawi ng pagkain. Hmm. And then, wag po natin hintayin na magka-cancer pa tayo bago makilala yung Panginoon. Kasi yung iba po, marami na pong nauna ako may cancer, may nauna pa sa akin na matay. Baka nga may cancer ako, oo, pero hindi natin masasabi sa cancer nga ba ako mamamatay. Pwedeng paglabas ko dito, masagasaan ako. Hindi natin masabi. So, ngayon pa lang po, isurrender po natin sa Panginoon. Amen. Kasi hindi natin po alam mangyayari. Di ba po, tomorrow is not a promise, so hindi natin masabi, Pastor. So, yun lang. Thank you. Ano kasi impromptu to kaya hindi makapagsalita. At Rosella, pag-pray ka lang namin. Pag-pray ka lang namin ngayon. Alam ko na hindi mo pinlano rin pumunta ngayon in terms of marami kang pinagdadaanan. Lord, maraming salamat kay Ate Roselia. Alam namin na Roselie, no? Clarissa. Sino yung Roselia? Okay. Hindi, yung isang may cancer yon. Clarissa. Hindi, yung kasi yung pseudonym niya. So, Lord, nawala si Lord. Dumating na si Lord, umalis tuloy. Wag po yan si Ate Clarissa, okay? Nagkapatawa lang ako. Parang natawa si Ate Clarissa. Lord, alam mo na may pangalan niya kahit nagkamali ako. Okay, sa Lord, salamat kay Ate Clarissa sa joy na meron siya. Yung ang term na unspeakable joy. Kagabi talagang marami na blessed from different parts of the world sa kanyang testimony. At ngayon, Lord, marami ring nanonood at nandito sa Buluwagan na to na blessed. Na sometimes, Lord, yung mga akala namin malaking problema, and yet makakita kami na katulad ni Ate Roselia na Clarissa na lumalaban, Lord. Kaya, Lord, salamat kay Ate Clarissa
na binibigyan mo kami, Lord, ng pag-asa na ang laban niya ay laban din namin. So, Lord, i-bless mo siya. Makauwi siya na hindi nasasagasaan mamaya. At ma-bless siya, Lord. Sila ni Miko, Lord, lalo ni husband niya, Lord. Yung moral support niya, alam namin sa iyo nanggagaling ang kalakasan niya. So, Lord, ikaw na po bahala sa kanya. Natitira pa niyang chemo, natitira pa niyang mga treatment. Alam ko na years from now, gagamitin mo siya to speak of your faithfulness and your goodness sa buhay niya. In Jesus' name. Amen. Ate Clarissa, baba ka na. Na-impromptu lang kasi yun. Si Roselia pala, yung broker kasi namin. Ayaw pa kasi i-turn over yung bahay namin na condo. Alagay si Roselia. Naku, sana yun ang kunin ni Lord. Hindi, joke lang. Hindi na pala yun. Hindi. Okay, iba yun, iba. Alright. Clarissa, dyan ka lang ha. Huwag ka aalis. Maraming pagkain dito. Papakainin ka namin para yung paglalakad nyo to Fairview. Isang babae na matay sa gutom. Okay, so, hindi siguraduhin namin makakain-kain. Hindi kasama sa program yon, pero okay lang, short na lang to. Pag sinabi na sa Bible na because of His great love, alam nyo, masyado kasing generic yung English word. Unlike the Hebrew word, the Greek word, pagka sinabing love, in fact, walang enough English translation yung word na hesed. Alright? That's the word na ginamit pag sinabing His love. Ang madadagdag lang ng Bible, His unfailing love, His blah, blah, blah. But then again, English word cannot express fully what hesed means. Pag sinabing hesed, it can be rendered as a steadfast love, loving kindness, covenant love, merciful, faithful, loyal, unfailing love. Hindi mo siya kayang iikahon ng isa. Right? Pag sinabing hesed kind of love, it's God's stubborn, covenant-keeping love. The love that remains faithful even when the people He loves are unfaithful. Hindi bumibitaw si Lord sa atin. Tayo lang bumibitaw, pero si Lord di ka bibitawan. Kaya kung may mga taong parang pakiramdam mo, wala nang pag-asa to. Walang pag-asa to. Pastor, mahihirapan si Lord dito. Hindi mahihirapan si Lord. That's why the Bible says, it's His kindness, it's love that leads us to repentance. Papatayin ka niya sa pagmamahal. Now, again, love is not tolerant love. Hindi naman, yay, nag-addict yung anak ko, go pa more, addict ka pa more. Hindi ganon. Hindi ka mahal no kung ganon, tama? This kind of love is a covenant-keeping kind of love. Sobra kang mahal ng Diyos. And then sabi, yung compassion niya never fails. The word compassion has something to do with the word womb. Kaya pag sinabing compassion, it speaks of deep, visceral, nurturing mercy. Parang yung nanay na buntis, yung pagmamahal niya ron sa bata. Kahit na hindi ako kumain, kahit mamatay ako, basta mabuhay itong bata na to. And then it says here, never fail. Equally powerful. The Hebrew idea behind this, they are not exhausted, hindi nauubos. It will not come to an end. They are not used up. Ibig sabihin, yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, alright, walang kupas. Lord, before I look at today's problems, remind me of today's mercies. May mercy si Lord sa atin. Naalala niyo yung manna from heaven? You know the idea ng manna, right? Uulan ng manna ting umaga, huwag kang kukuha ng good for one day. Siyempre, may mga Pinoy nung panahon na yon, kumuha ng 3 araw, mga jologs eh. Mga PG. Baka magkalimutan bukas. Baka si Lord, di magising. Sure boli na natin. So, para mga Pinoy, kukuha ng tissue sa CR sa airport. Okay, kaya naman niyang bilhin. So, kukuha ng ketchup na sa Jollibee, 18, isang french fries lang in order. So, hindi ko alam, but there's something about Pinoy na medyo hindi maganda minsan. Ang idea ng mana, kuha ka good for one day. Pag sumobra yan, sa gabi, mabubulok, babaho sa buong kampo. Tinuturuan ng Diyos, ang mga Israelita, maniniwala ka ba pag sinabi ko, one day, good for one day lang. Kasi tomorrow morning, uulan ulit ng mana. Again, may hindi sumunod, kumuha for 1 week, nabulok, bumaho. But God is teaching them, I can provide daily. Everybody say daily. For 40 years, God never fails. Pag Friday, Sabbath the following day, sabi ni God, kuha kayo good for 2 days. Kasi tomorrow, magpahinga kayo, walang ulan ng mana. Kukuha sila good for 2 days, and then, uy, wala nga ngayon kakainin nila, and then, naubos. Okay lang yan. Our God is faithful tomorrow. Tuwing gigising ka sa umaga, may bagong grasya na naghihintay sa'yo. So, ikaw ngayon na-depress sa gabi, bukas ng umaga, mayroon naghihintay sa'yo mercy si Lord. Ikaw na naghihikahos ngayon, may mercy si Lord bukas. Kaya lang, yung problema bukas, kinakamkam mo na ngayon. Sino sa inyo nito hindi ma-enjoy yung today kasi biniisip mo yung bukas? It's robbing you of your joy today because you keep on thinking, ano yung problema bukas? Wala. Naaasar lang ako kasi nakita ko si Roselia, na Clarissa na ngayon.
ikaw si Clarissa, magkukuha ngumiti na 3 buwan ka mamamatay? May kaibigan ako gano'n, sabi ng doktor, Dok, ilan na lang ba ako? 10 na lang. 10 months, 10 weeks, 9, 8, 10 seconds na lang pala, di ba? Diyos ko, hindi na-gets ng iba sa likod. God's faithfulness turned an empty wilderness into a place of daily provision. Sabi mo sa katabi mo, God will provide. Ang problema kasi, umasa tayo sa galing natin. Ang problema, umasa ka sa connection mo rin sa school. Umasa sa connection mo dun sa photography mo. Umasa ka rin sa bangko. Hanggat manager ako ng security bank, wala tayong problema. Paano pag nagsara? Paano pag tumaas ang dolyar? Paano pag nalugi? Paano pag napilay ka? Paano pag hindi ka na manager? Ang problema kasi, we create our own provision. But God says, akong provision mo. Will you believe my word when I say, good for one day, cover kita bukas? Where can I identify God's fresh mercy in my life today? Even if my circumstances have not yet changed. Bukas pagising mo, may bagong grasya naghihintay sa'yo. His mercies are new every morning. His grace is available. Napakaswerte ko na dahil pagising ko, grace agad nang namulat sa akin. Si Grace to Okay? Rest in God. Tapusin ko lang to in 2 minutes. Okay? Wait for God without walking away from God. Ito pinakamahirap, pare, kasi waiting is like wasting time. Sino sa inyo rito yung ayaw mong maghintay? Ito, buti honest na si Ate Joy. Sino rito kumuha ka na ng lisensya? Table 3. Window 4. Yung hindi mo naintindihan? Yung, ano yung sinabi? Kala mo karera ng kabayo? Pag kumukuha ko ng LTO dati, bad trip ako. Parang umaga nandun na yung hindi... May kumuha nga, hindi marunong mag-drive eh. Nakuha niya lisensya na, marunong siya mag-drive. Parang 3 months siya ron. Parang, waiting is wasted time. Tama? Ayaw natin niya. Sa LRT, pag naghihintay ka, pag nasa bangko, asal ako sa bangko, buti na lang, nag-wealth, account ako sa security bank, may promotion. Okay? Saka, BDO, nahabang pila dyan. So, but they find ways, okay? They find ways, okay? Ayaw nating naghihintay. Kasi feeling natin, pag naghintay, sayang oras. Now, kay Lord, ito problema. Ito, tinan niyo to. Ang ganda ng verse. The Lord is good to those whose hope is in Him. To the one who seeks Him. Look up at the verse. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Para ito problema. The author is not saying this while everything is going well. Devastated ang Jerusalem, the city is still in ruin, may umaapoy-apoy pang mga building, people are grieving, death is everywhere, and yet sabi niya, mahal tayo ng Diyos. The goodness of God is not disproved by the difficulty of our circumstances. Hindi tayo mahal ng Diyos kasi may problema tayo eh. Tapos maghihintay pa tayo, parang labo. The goodness of God is not disproved. Kung gaano kahirap ang buhay mo, God remains good. Ano man ang pinagdaanan mo. Parang makinig ka, expectant dependence. Yun po ibig sabihin ng waiting dito. Lord, hindi ko alam panggalawan mo, pero naniniwala akong ikaw in control. To those whose hope is in Him. Faith is not believing that God will do what you want. Faith is believing that God will do what is right. Yung gusto natin, kung susundin lahat ng gusto mo, malamang patay ka na ngayon. Sino ito yung bata ka pala, gusto mo na magkakotse? Malamang nabangga ka nung dahil di ka pa marunong. Di ba hindi lahat ng gusto ng anak natin, si Ice. Ilan taon si Ice? 4 years old. Alam mo lahat ng gusto nun, bigay nitong si mama niya. Si Mama Apple, kayang ibigay lahat doon. Pero ba't mo ibibigay? Pag lang hingi ba si Ice ng pera, 1,000, bibigyan na to? Kaya niya, pero ani mo yan, baka makidnap ka anak. Sometimes we think that God is an ATM. O Lord, nag-deposit ako ng 5 verses a day. Ano ba mawi-withdraw ko dyan? No. Faith is believing, Lord, gawin mo yung tama. Ang ganda ng flow, Remember, let's hope, let's seek, let's wait, and then lastly, let's rest. Even if I don't know yet the outcome, I know that the one who holds the outcome is the one who's in control. Let me end. It's good to wait quietly for the Lord. Alam niyo itong binhi? Pag nasa kamay niyo yan, walang kwenta yan. Tama? I mean, hindi matutubo yan. Pag habang buhay nasa kamay mo yan, unless marami kang libag. Pero kahit marami kang libag, hindi tutubo yan. Tama? Of course. Kailangan mo itanim. Ang problema kasi sa farming, kasi kami, mga hasyendero kami sa Nueva Ecija, yung mga lupain namin doon, hanggat abot ng tanaw ng mata mo, hindi amin yon, okay? Pero sa farming, pag nagtanim ka, seemingly wala nangyayari. Tignan niyo yung picture.
Grabe, tinanim ko, ang tagal. No, sa ilalim niya, marami nangyayari dyan. In the dark, nagsisimula mag-germinate yung seed. And before you knew it, lumalaki na yan. And before you knew it, magbo-blossom na yan. You see, delay is not always denial. Silence is not necessarily absence. Silent si Lord. Hindi ko sabihin absence siya. Because sometimes God allows us to go through those difficult time of waiting to see what's in our heart. Pag ba nainip ka, tatakbo ka sa loto? Pag nainip ka, tatakbo ka ba sa scatter? Pag nagipit ka ba, tatakbo ka ba sa sanlaan? Ano ba? Hiddenness is not abandonment. You may not see God's hand, but you can still trust God's heart. Faith does not know where it is being led. It just loves the one who's leading. Pag mahal mo ang Diyos, walang problema. Tama? Ang magulang sa anak, hindi na magtatanong yung anak. Pag kinikere na, saan tayo pupunta? Basta sa mama ka na lang. Because alam mo, mahal ka ng natay mo, hindi yung iiwanan ka sa EDSA mag-isa para mawala. No. Because if you love the one who's leading, it doesn't matter. Basta magkasama tayo, Lord. That's all that really matters. So let me end. Saan tayo natetempt to walk away from God? Nasa waiting season ka ba? Nasa resting ka? Kasi minsan ang tagal, Lord. Stage 4. Ang tagal, Lord. Hindi ko nababayaran yung utang ko, Lord. And lastly, faith isn't believing God will make your life easier, which most of the time yun ang goal natin. It's trusting that God will make your life matter. Your life will only matter if God is the one driving your life. I've seen people, filthy rich people, namatay, their life didn't matter at all. Walang nakaalala, ang sama ng iniwan sa susunod na generasyon. But if you want to make your life matter, it's putting and giving, surrendering your life to God. Amen? So kung nasa waiting season ka ngayon, kapit lang. Kung nasa season ka ng resting, rest ka lang. Kung nasa season tayo ng trabaho, trabaho ka. Nasa season ka ng remembering, always remember, Lord, I know you are in control. Pero Pastor, tagal ko lang waiting. Ano ba option mo? Talikuran mo si Lord. May ginagawa lang si Lord. Kapit lang. Let's all stand as we worship God. But let me just pray a short prayer. Lord, alam namin, Lord, na mahirap ang buhay. Sabi mo nga salita mo, in this world, you'll have troubles. But thank God because you have overcome the world. So, Lord, sa mga tao, Lord, ngayon, even na nanonood online and even nandito, Lord, sa site, dinadalangin namin, Lord, yung buhay namin will only matter if we offer it before you. So, Lord, maaaring nasa waiting season kami ngayon. Maaaring nandito kami sa season na life doesn't make sense. Bakit ganito? Ba't ganyan? Ba't nagkahiwalay? Ba't ang tagal? Bakit hindi sinasagot ni Lord? Lord, I don't know. Baka tulad ng mga Israelita that time, you're asking them, you're training them, you're teaching them to depend on you wholeheartedly. Kaya Panginoon, sa mga nakikinig ngayon, kung meron kami, Lord, kailangan i-surrender sa'yo. Yung mga small gods namin, yung mga Diyos-Diyosan namin, na sinandala namin, whether it's career, it's connection, it's our money. Lord, tulungan mo kami, Lord, not to put our hope on those things, but to put our trust in you. So, Lord, today, as we sing this song, i-open up mo, Lord, yung heart and mind namin to be reminded that truly you are our only hope. In Jesus' name. Amen. Minsan kasi mahirap talagang maramdaman yung mercy ni Lord pagka overwhelming talaga yung mga pinagdadaanan natin. And ang ganda ng kanta, no? Parang yung goodness niya is not determined by how good we are. Minsan kasi tayo ganun mag-isip eh. Mabait tayo pag mabait sa atin, but God is different. His goodness is not measured by our goodness, by our performance. It's not even measured by our worth and value. Mabait to kasi ganito, ganyan. No, He's good. He is loving. He's faithful. And I just sense that some of you here, you're facing tomorrow with hopelessness. Parang, wala na, Pastor, parang malabo na eh. And a lot of people are watching online. Maybe some of you, parang tinanggap mo na lang na gano'n na lang. But I believe God has so much more in store for you. I believe God wants to use you. I believe God wants to bless you so you can be a blessing to others. I believe the Lord is here today and maybe nakikita niya yung pinagdadaanan natin and let's just challenge God siguro. Lord, I'm gonna change my perspective. Yet this I recall. Sabi niya, yet this I keep in mind. Therefore I have hope. I think doon nagkakatalo eh. Kaya wala tayong hope because we are not calling it to our mind.
laman yung utak natin na kung ano-ano. Maybe you can start reading the Word of God every morning and just declaring, Lord, I declare this word. I-chat GPT mo lang Bible verses about hope. Declare mo yon, bugbugin mo ng Word ni God, yung utak mo. Because sometimes we're filling our lives with so much trash from social media and we're expecting na magkakaroon tayo ng hope. It will not work. The Bible says, meditate on His Word day and night, so that you'll be careful to obey everything written in it, then you will be successful and prosperous. Bow down your heads, close your eyes. Kung may isang bagay na kailangan kayo surrender kay Lord ngayon, and even the people watching online, if there's anything na, Lord, ito talaga, ito yung kailangan ko i-surrender sa'yo. Whether it's fear, it's pride, it's lust, maybe it's envy, maybe it's anger issue, I don't know, kanya-kanya tayo ng mga challenges kay Lord, and maybe this time around, huwag mong isipin na kailangan kong bumait para tanggapin ako ni Lord. No. Hindi ka babait pag hindi mo siya tinanggap. Tanggapin mo siya, the rest will follow. Seek first His kingdom and His righteousness. The rest, it's up to God. It will be added unto you. So today, if there's anything na kailangan mo i-surrender kay Lord and say, Lord, suko na ako. Lord, hindi ko na kaya. Lagi na lang ito problema ko. Subukan natin si Lord. Abang lahat na kayo ko at lahat nakapikit, if you have something that you need to surrender to God, can you just raise your hand? Taas mo lang yung kamay mo. Lord, itong takot na to, itong galit na to sa kapatid ko, itong galit na to sa nanay ko, itong pride na to, Lord, as we are raising our hands today, Lord, maawa ka sa amin. Minsan, Lord, nagiging doormat na lang kami ni Taning. Kung ano isubo sa amin, Lord, ni Taning, tinatanggap na lang namin. Kung negativity, pressure, anxiety, ini-embrace pa namin, Lord. Parang doon kami pa nga nakakakuha ng lakas para mabuhay. But Lord, today, it will end. Father, right now, these people raising their hands, it's a sign of surrender. Lord, Ikaw na po manguna sa buhay namin. Ikaw na po, Panginoon, ang maupo sa trono ng puso namin. Lord, in the name of Jesus, as we are raising our hand, I know you're spurring, Lord God, this fresh anointing of your faith. Fresh anointing of your grace and mercy. Lord, itaas niyo po yung aming pananampalataya. Tulad ng taong lumapit sa iyo, Jesus. Sabi niya, Lord, help me with my unbelief. Hindi ko alam paano maniwala sa iyo, pero yun lang puhunan ko, lumapit sa iyo at maging honest, wala akong paniniwala. So Lord, today, as we are raising our hands today, Lord, naniniwala kami, tatanggalin mo to. Ito, Lord, na lumalason sa isipan namin. Hindi naman mangyayari, pero parang mangyayari. Lord, in fact, ang dami na naming takot 10 years ago, 5 years ago, hindi naman talaga nangyari. It turned out mas maganda pa yung buhay ng mga anak namin ngayon. Yung mga fear namin, Lord, lugi kami, namumblema kami, pero hindi nangyari. So Lord, today, tanggalin mo, Lord, yung overthinking sa mga tao na to. You are our provider. You are our creator. You are our help in times of need. So Lord, today, as we are raising our hands, help us to fight this battle. Every day, we're gonna choose to pick up our manna, our daily provision, every day, because we know you are faithful tomorrow to provide, and you'll be faithful for the rest of our lives. Thank you, Lord, for these people raising their hands as a sign of surrender. Put down your hands. Last na lang. I just sense like may iba dito, maring first time mo or maring ang tagal mo na rito, at maring nanonood online, hindi mo pa binibigay yung buhay mo kay Jesus. Wow, this is the greatest moment of your life. Pag sinabi nating surrender your life to Christ, alam ko, most of you, nabigay nyo na yung buhay nyo kay Jesus. Pero there is this decision na sabi sa Bible, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, at naniwala ka sa puso mo na siya'y nabuhay na muli, the Bible says you will be saved. So there's an element of making a decision. Lord, tatanggapin kita mula ngayon. So, I don't know, maybe some of you hindi nyo pa nagagawa to. Maybe some of you na nanonood ngayon, this is the first time you ever heard this altar call na tinatawag wherein we're asking people to decide to give their lives to Christ. And maybe some of you na nandito ngayon, this is the first time you're gonna do this. So if that's you today, can you just raise your hand? Lord Jesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Is there anybody here, you want to receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? Kindly raise your hand if that's you. Praise God. Yes, we see. Yes, at the back, mga bata, praise God. The Lord is pleased sa ginagawa nyo ngayon. Again, don't worry. This is the greatest decision ng buhay mo, na tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas. So as you are raising your hand, habang nakataas yung kamay nyo, no? Sabihin mo lang to, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Ako'y nagsisisi sa mga nagawa ko na mali,
at hindi kaaya-aya sa iyo. Lord Jesus, I give my life to you. Simula ngayon, Panginoon, ikaw lamang ang aking sasambahin at pupurihin. Tatalikuran ko ang kasalanan at ikaw na ang aking sasambahin. Ito ang aking dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Wow. Praise God. Come on, God is pleased. Pambira kay Alex Ayala, lakas yung pumalakpak. Kay Jason, ang hina niya. Yan tayo eh. Praise God. Come on. Don't stop. Give Him praise. Give Him praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you for your goodness. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat sa araw na to. Nagtipon-tipon kami sa banal na pangalan mo. Salamat sa presensya mo. Alam namin, Lord, hindi dito nagtatapos ang aming journey. I-bless niyo po ang bawat isa ng yung mercy and grace every morning. In Jesus' name. Amen. All right, God bless you.